Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Roel Consuergra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Masyado kang mayabang. Ang emperador ay umungal, at pagkatapos ay ang buong tao ay biglang nag-ipon ng lakas. Ang Dragon Hall ng emperador ay lumilipad palayo sa mahabang panahon. Sa lahat ng oras, sa ilalim ng gilid ng buwan, bigla niyang naramdaman na napakahirap huminga. Ito ba ang kapangyarihan ng banal na kaharian? Ito ba ang tunay na kapangyarihan ni Emperador Zun? Kung gayon, ano ang takot ng Emperador Zun sa mundo ng Xuanyuan? Aaron lamang ng isang ngiti, pagkatapos, isang banayad na alon. Bang! Bago pa ito maaninag ni Emperador Zun, agad siyang itinapon ng kakaibang puwersa. Matapos lumipad ng ilang metro pabaligtad, nataman niya ang dragon chair sa likod niya. Ang bagsak na ito ay tila karaniwan, ngunit sa katunayan, ito ay malakas. Sa ilalim ng malakas na suntok, ang upuan ng Golden Dragon ay basag at batik-batik na. Napabuntong hininga na lang si Emperor Zun, at gumuho ang buong Dragon Chair. Sa alikabok, kakaibang tumingin si Emperor Zun kay Aaron. Paano ito posible? Sa pagpapala ng array, isa na akong malakas sa Divine Realm level. Hindi man ako kasing galing ng Aaron, hindi naman ako magiging masama diba? Gayunpaman, sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa kanya, nalaman ni Emperor Zun na hindi ito masyadong masama, ngunit sa ngayon. Bakit napakalaki ng gap? Ngayon, mayabang ka pa ba? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na hangin, na nagpalamig sa likod ni Emperador Zun. Si Emperor Zun ay ayaw bumangon, at ang hanay ay lumiliit sa parehong oras. Malinaw na nararamdaman ng Aaron na ang lahat ng enerhiya sa hanay ay natipon kay Emperador Zun sa isang iglap. Halos sa parehong oras, si Chimeng, na nakatago sa dilim, ay naging isang array stone sa isang iglap upang mapakinabangan ang enerhiya ng buong array. Gamit ang espiritu ng espada ng sinaunang artifact na ito bilang isang mata, ang hanay ng Huanglong Hall ay umabot sa tuktok nito. Naramdaman ni Emperor Zun ang patuloy na daloy ng enerhiya na bumubuhos sa kanyang katawan. Mapait na ngumisi si Emperor Zun, ngunit maya-maya, bahagyang sumimangot siya, dahil pakiramdam niya ay lalong naipon ang enerhiya, at hindi na kaya ng kanyang katawan. Ang plano ni Chimeng ay gamitin si Emperor Zun bilang isang nagpapaputok na baterya ng array energy, at bigyan si Aaron ng isang nakamamatay na suntok batay sa lahat ng enerhiya ng kanyang espiritu ng espada. Bagamat hindi kakayanin ng baterya ang napakalaking puwersa, ito ay sisabog at mamatay sa isang iglap, wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay ang Aaron ay nasa ilalim ng suntok na ito ay mawawala magpakailanman. Sa mundo ng Xuanyuan, walang sino man ang makakayanan ang kanilang sariling nakamamatay na suntok. Imposibleng suportahan ng Aaron ang malamig na mundo. Malapit na. Sa oras na ito, biglang tumawa si Aaron. Sa harap ng emperador kondensang lahat ng enerhiya ng isang suntok, Aaron ngunit biglang nagpakita ng isang multong ngiti. Ang dahilan kung bakit nahulog si Emperador Zun sa pag-iisip at pagdududa sa sarili ay ang Aaron ay hindi nagtatago o nagtatanggol sa kanyang sarili sa oras na ito, ngunit nakatayo doon habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Baliw ba siya? O, wala man lang siya sa paningin niya. Sa harap ng buong atake niya, hindi siya dumpensa o umatake. Bagamat nasaktan si Emperor Zun sa paraan ng paggawa nito ni Aaron, masaya rin siya. Nagustuhan niya ang pakiramdam ng pagiging hari sa maikling panahon, at mas masaya siya.
Ang Aaron ay tiyak na mamamatay sa ilalim ng kanyang sariling pag-atake. Noong panahong iyon, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng Xuanyuan. Pumunta ka sa impyerno, Aaron. Napangiti si Emperor Zun, ang buong tao dahil sa sobrang lakas na puno ay ganap na nagbago. Ang mga mata ng dugo, hindi niya maintindihan, ang kanyang katawan ay umabot na rin sa kritikal na punto. Gayunpaman, nang si Emperor Zun ay handa ng umatake ng buong lakas, laking gulat niya nang makitang ang enerhiya ng hanay ay biglang humihina, at ang kapangyarihan na nagdulot sa kanya ng kumpiyansa ay hindi na sa kanya. Sa oras na ito, dahan-dahang kinuha ni Aaron ang Jade Sword at tahimik na inilagay sa harap niya. Sumuko na si Chimeng. Kung ang pag-ataking ito ay mawawala, ang Jade Sword mismo ay masisira, at siya ay mawawala kasama nito. Ilabas mo ito, katuwaan lang. Biglang nawalan ng konsensya ng ngiti si Aaron, at agad na binawi ang Jade Sword. Kung gusto ni Chimeng na gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili, kailangan niyang maging handa na sumuko sa kanyang sarili. Tumawa si Han Sunny, ngayon, okay na. Gusto mong mamatay. Halos mabali ang baywang ni Chimeng sa operasyon ni Aaron. Sa kritikal na sandali, inilabas niya ang sarili niyang espada at binyantaan ang sarili, kaya kailangan niyang bawiin ang pag-atake. Ngunit sa sandaling umatras, bigla niyang iniligpit ang kanyang espada. Malinaw na provocation ito ni Shiguoga. Kailan kaya napahiya si Chimeng ng isang mababang nilalang sa mundo ng Xuanyuan? Chima naginip biglang isang puwersa, dahil Aaron nais na mamatay, pagkatapos ay bigyan siya ng isang masaya. Ibalik ang katawan sa mata ng buong hanay, at tipunin ang lahat ng enerhiya ng baliw. Aaron, ngayon, gusto kong pagbayaran mo ang dugong pinatay mo sa akin noong mga taon na iyon. Nang maramdaman niya na ang kanyang lakas ay muling kumukupo sa kanya, muling umaakyat ang dugo ni Emperor Zun. Ang pagtingin sa Aaron ay parang nakakita ng pato na may bibig, puno ng sabik na kasakiman. Gusto niyang magkapira-piraso ang Aaron. Gusto niyang pagsisihan ni Aaron ang ginawa niya sa kanya. Gusto niyang maunawaan ni Aaron na ito na ang kalunos-lunos na katapusan ng pagkakasala sa sarili, tama ba? Magiliw na ngumiti si Aaron. Pagtingin sa ngiti ni Aaron sa oras na ito, medyo nabalisa si Emperor Zun, ano? Aaron, hanggang ngayon, sinusubukan mo pa rin bang maging matapang? Sino ang nagpupumilit na maging matapang? Hindi ba kailangan mong magbilang sa iyong puso? Kahit na si Chimeng ay makakatulong sa iyo na i-maximize ang lakas ng array, ano? Dapat pakiramdam mo sabog ka na ngayon, di ba? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, tama ang Aaron tungkol sa pagnanais ng emperador. Ang napakalaking enerhiya ay ganap na puno ng kanyang katawan, at wala siyang kakayahang tanggapin ang mga ito, lalo na ang subukang kontrolin ang mga ito. Ang emperador ngayon na si Zun ay mas katulad ng isang papel sa kamay ni Chimeng, na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Ngunit ang malakas sa ilang sandali ay huwag pansinin ang mga ito, kahit na sinubukan niyang linlanggan ang kanyang sarili, ito ay magiging walang hanggan. Aaron, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong nunal na langgam na ayaw magsalita ni Han Sanchen. Pinipili lang niya ang kanyang mga kilay sa harap ng tiwala sa sarili ni Emperor Zun, boom hinugot ang nanginginig na enerhiya ng buong Huanglong Hall, ang Aaron ay direktang natangay sa hangin. Namumula na ang buong katawan ni Emperor Zun, at nagsimulang kainin ng malakas na puwersa ang kanyang katawan. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay babagsak ang kanyang katawan matapos ilabas ang lahat ng lakas. Kahit na, ang buhay ay hindi mahaba. Handa niyang patayin si Aaron at umakyat sa trono ng Xuanyuan bilang pinakamalakas na tao sa mundo, kahit na ito ay isang segundo lamang. Ngunit ang hangin ay humampes. Ang salamin ng Huanglong Hall ay nabasag, ang ginto ay nawasak, at ang buong palasyo ay nawasak ng enerhiya. Ngunit isang tao lamang, isang halimaw, ang nakaupo sa lupa, nakatingin sa emperador ng may kagaanan, hindi patay ang Aaron. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Emperor Zun. Hindi siya makapaniwala sa katotohanang nasa harapan niya. Maging si Chimeng sa dilim ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maisara ang bibig niya ng matagal. Noong sinaunang panahon, sa kapangyarihan ng hanay, ang welga na iyon ay masasabing sirain ang langit at lupa, at mag-trigger ng lindol ng buong mundo ng Xuanyuan. Ngunit bakit,
Makakaligtas ang Aaron sa gayong pag-atake, at walang pinsala. Hindi ito maintindihan ni Emperor Zone, at ang lumang dugo ay direktang bumulwak mula sa kanyang dibdib. Ikaw, paano? How possible? Ang sabi ko, isa ka lang nunal na langgam sa harapan ko. Kaya kitang patayin ng isang beses, at maaari rin kitang patayin ng 2 beses. Isang mapang uyam ng ngiti ang ibinigay ni Aaron. Imposible. Si Emperor Zone ay hindi gustong umungol. Kung hindi mo maintindihan ang ilang bagay, natural mong iisipin na imposible ito. Gusto mo bang malaman ang sagot? Tumawa si Aaron. Tumanggo si Emperor Zone, gusto niyang malaman ang sagot, at least, namatay siya, nakakapikit din siya. Pero bakit ko naman sasabihin sa'yo? Tumawa si Aaron. Ang hininga ni Emperor Zone ay unti-unting hindi na nakasabay sa kanya. Nang makita na si Emperor Zone ay malapit nang mamatay sa galit, matagal na umiling si Lin sa kanyang puso nang walang magawa. Napakayabang ni Emperor Zone kaya kailangan niyang mamatay. Galit na galit siya. Patay na ang puppet. Dapat ka rin bang lumabas? Sa oras na ito, biglang ngumisi si Aaron. Sa dilim, naunawaan ni Chimeng na tapos na ang lahat, at dahan-dahan siyang lumitaw. Nang iharap ni Aaron ang Jade Sword at binawi ito, alam niya na alam ni Aaron ang lahat ng katotohanan. Dahil ang isang nakamamatay na suntok ay hindi maaaring pumatay sa kanya, oras na upang aminin ito. Na-curious ka rin sa kanya, kung bakit okay lang ako. Bagamat hindi nagsasalita si Chimeng, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Aaron. Halatang gusto niyang malaman ang sagot. Aaron ngiti, dapat mong malaman ang sagot. Mapait na ngumiti si Chimeng. Oo, alam niya ang sagot at maging ang resulta, ngunit hindi siya handang sumuko sa Aaron, kaya pinili niyang bumitaw. Gayunpaman, ang Aaron ay mayroong palakol ni Pango. Ang lahat ng kanyang pag-atake ay hindi makakasakit sa Aaron. Kahit na sa pamamagitan ng Emperador Zone, si Emperor Zone ay maaari lamang maging isang malakas na tao sa huwad na banal na kaharian. Sa harap ng totoong banal na kaharian, paano niya ito magagamit? Kailangan lang hawakan ng Aaron ang mekanismo ng proteksyon ng Pangu-Axe. Lahat ng atake ni Chimeng ay mga clown. Hanggat hindi makakapit si Emperor Zone, mabibigo si Chimeng. Gaano man kaganda ang hanay ng lungsod ng Huanglong, sa harap ng palakol ni Pango, wala ako. Ano ito? Si Chimeng ay may mapait na ngiti, na napakalungkot. Intindihin mo na lang. Nakangiting sabi ni Aaron. Kung gusto mong talunin ang kalaban, maaari mo itong patayin. Marahang ipinikit ni Chimeng ang kanyang mga mata at tinanggap ang pagtatapos. Kung gusto kitang patayin, ngayon ko lang ginamit ang katawan ng espada mo. Nakangiting sabi ni Aaron, make a deal. Deal. Like you. You deserve it, too. Hindi masaya si Chimeng. Haha, then either mamatay ka. Anyway, wala akong pakialam. Paano mo gustong makipagkalakal? Malamig na sabi ni Chimeng. Tulungan mo akong buksan ang gate ng mundo sa lahat ng direksyon. Pagkarinig nito, tumingin si Chimeng kay Aaron na may sobrang komplikadong tingin at binuksan ang makalangit na tarangkahan ng mundo. Ito ay napakahirap para sa mga tao sa mundo ng Xuanyuan, ngunit para sa Aaron, ito ay isang maliit na bagay na madaling makuha, ngunit kailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili. Bakit? Basta tulungan mo akong buksan ang gate ng langit, mabibigyan kita ng paraan. Para mabuhay, okay. Tumawa si Aaron. Galit na galit si Chimeng nang marinig niya ito. Kinasusuklaman niya ang mga nakabababang nilalang na kinakausap ang sarili sa ganoong pananakot na tono. Gayunpaman, ang espada ay nasa mga bisig ng mga tao at kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo, sigurado ka ba? Ngumiti si Han Sanchen at tumigil sa pagsasalita. Let's start now. Sinasamantala ang energy fluctuation na dulot ng array kanina lang sa Imperial City, mabilis kaming nakahanap ng tagong lugar at tahimik na binuksan ang gate ng langit. Hindi ko alam kung makakaalis kami dito. Tahimik na sabi ni Linlong sa oras na ito. Sa kasalukuyan, mayroong isang malaking pagkabigla sa Imperial City, na hindi may iwasang makaakit ng maraming atensyon mamaya. Ang pagsasamantala sa pagkakataong ito upang magtago sa likod ng mga eksena ay ang pinakamagandang oras. Tumanggo si Aaron at iniligtas si Su Yingxia, ngunit walang magawa si Mo Yang, daw 12 at iba pa sa mundo ng Xuanyuan. Ang Aaron ay nag-aalala tungkol sa kanila. Ang mahihina lang ang mag-iisip kung paano protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya.
Ang tunay na malakas ay hindi nangangailangan nito, dahil walang naglalakas loob na guluhin siya. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Mahabang udyok ni Lin. Oo, kapag malakas ka lang para takutin ang mga tao, hindi maglalakas loob na lumapit sa iyo ang iba, iyon ang tunay na seguridad. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis na pumunta si Han Sanya at ang kanyang partido sa mga bundok sa kabilang direksyon mula sa imperial na lungsod. Sa harap ng Tianmen Gate, biglang tumingin si Chi Meng kay Aaron at sinabing, kung gusto mong buksan ko ang Tianmen Gate, may isa pa akong hiling. Wala ka namang masyadong hinihingi. Buti na lang nabigyan ka ng natalong general ng paraan para mabuhay. Hindi masaya si Linlong. Hindi na siya makapaghintay na bumalik sa mundo ng 8 panig at simulan muli ang kaluwalhatian ng dragon sa kanilang mga puso. Maari kong buksan ang gate para paakyatin ka, ngunit ang hiling ko ay manatili ako sa mundo ng Xuanyuan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.